Hindi niya alam kung tama pa bang manatili siya sa lupain ng loko na may-ari ng isla. Akala pa naman niya ay mabait ito, gaya ng paglalarawan ng mga tao rito at ni Manang Marina. Ngunit tila kabaliktaran sa natuklasan niya ang ugali nito. Natitiyak niyang nagbabalat kayo lamang ang lalaki sa mga empleyado nito. Ngunit ang totoo ay isa itong loko at walang modong lalaki. Nadatnan niyang tulog si Manang Marina, kaya hindi na lang muna niya ito inistorbo at lumabas siya ng bahay nito para magpahangin muna. Halata sa matanda ang kapaguran, kaya siguro nakatulog agad ito. Malapit nang sumapit ang katanghalian at napakatagal pala ang naging tulog niya dahil maaga pa kahapon nang siya'y sumakay ng barko. Tapos ay katanghalian na ngayon. Maganda ang Isla del Rio. Puting-puti ang buhangin, maasul ang karagatan, masarap ang simoy ng hangin, malinis ang kapaligiran, at tahimik at mukhang payapa ang isla. Kahit na merong mga turista na narito ngayon, bumabaon sa buhangin ang kanyang mga paa. Malamig ang buhangin sa gawi kung nasaan siya. Nakaupo siya sa isang pahabang kahoy na ginawang upuan. Para siguro merong maupuan ang papadpad sa gawing kinauupuan niya. Ngayong mapag-isa siya ay iniisip niya ang pamilyang naiwan niya. Natitiyak niyang nanggagalaiti na ang papa niya sa galit dahil tumakas siya sa mismong araw ng kanyang kasal. At nangangamba siya na ang kanyang ina at si Manang Jolly ang pagbuntungan nito ng galit. Pumalumbaba siya at hindi mapigilang rumihistro sa kanyang mukha ang kalungkutan. Inaamin niya ng mga sandaling ito na siya ay nangungulila sa pamilya kahit wala pang 24 oras siyang nawawala. Mula sa pagtingin sa kawalan ay napukaw siya nang may humarang sa kanyang paningin. Napaangat siya ng tingin sa lalaki at napaayos siya ng upo nang makita ang lalaking may suot na eye patch. Napalunok siya dahil sa tangkad nito ay para siyang naliliit lalo't nakatingala siya rito. Malaki pa ang katawan nito at halos hindi magkasya ang suot nitong knitted shirt na nagpabakat sa katawan nito. Suot din ito ang puting manipis na telang pants. Habang naka-flip-flops ito sa pangyapak, kaya nakita niya ang kalakihan ng sukat ng paa nito. Nasisiyahan ka ba sa nakikita mo? Nausmid siya at napaiwas ng tingin sa pagkapahiya dahil nahuli siya nitong napatitig sa kabuuan nito. Bakit ako masisiyahan? Meron pang mas maganda ang katawan kesa sayo. Really? Napatingin siya rito dahil sa pagka-amuse ng tono nito. Nakaangat ang sulok ng labi nito na tila ba isang nakakatawa ang sinabi niya. Hindi ko na kailangan na ulitin ang sinabi ko at kung maaari ay wag mo akong kausapin. Pumamulsa ito sa suot na pants at tumalikod sa kanya na parang hari kung makatayo. Narito ka sa aking lupain, darling, kung iyong nais na mapagtanto. Tumayo siya. Ano naman, edi aalis ako rito. As if naman ginusto kong mapadpad dito. Aalis na sana siya dahil umiinit ang dugo niya kapag kausap ang hambog na ito. Ngunit natigilan siya nang magsalita ito. No boat for you, darling. Nilingon niya ito. Bakit naman wala? At wag mo nga akong tawaging darling, may pangalan ako. Lumingon ito habang nakapamulsa. Kahit isa lang ang mata nito, ay kita niyang parang nanonood pa rin ang tingin nito sa kanya, kaya naiilang siya. Pero tumingin pa rin siya rito at pilit na huwag mailang. Kapag sinabi kong wala, walang bangka, at ano ang pangalan mo? Makapagtanong ito ay akala mo ay obligasyon niyang sabihin. Bakit ko sasabihin? Close ba tayo? Nakita niyang gumisi ito at napalunok siya nang bigla itong naglakad palapit sa kanya. Gusto niyang mapaatras ngunit tila napako sa buhangin ng mga paa niya. Nang makalapit ito ay niyuko nito ang ulo at mas lalo siyang hindi makahinga. Dahil sa malapitan ay parang nag-iiba ang kulay ng mata nito. Itim na parang nagiging berde. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya, pero itim na muli ang mga mata nito. Close na tayo. Maaari mo na bang sabihin ang pangalan mo? Halos hindi siya makauma sa sinabi nito. Inis na inis siya rito. Hindi, loko ka talaga. Mas lalo itong gumisi at napasinghap siya nang hulihin nito ang bewang niya at hinapit ang likod niya para lang palapitin siya rito. Hindi sinasadyang lumapat ang mga kamay niya sa matipuno nitong dibdib at tila siya napapaso nang makapaang mabato nitong dibdib. Kaya napalayo ang kamay niya at napaatras siya. Ngunit mas lalo siyang hinapit nito kaya muli siyang napasinghap. Loko na ba ako ng lagay na yon, darling? Alam mo ba na meron pang mas loko doon? Nanginginig siya sa galit dahil para siya nitong tinutukso at nanlaki ang mga mata niya
nang bumaba ang kamay nito sa pang-upo niya at diniin siya nito sa harapan nito para lang maramdaman niya ang bagay na siyang kumikilabot ngayon sa katawan niya. Have you experienced this kind of feeling? I bet it's a no. Loko ka talaga! Bitawan mo ko! Tinulak niya ito dahil hindi niya makayanan na merong humawak sa kanya ng ganito. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nahawakan at nalapitan ng lalaki ng ganito. Paano kung ayaw ko? Lalo pat parang gusto kong matikman mo ito. Nagpupumigla siya habang pilit na inaalis ang kamay nito sa pang-upo niya. Pilit siya nitong nilalapit sa katawan nito. Please, stop! Siya na ang sumuko. Naramdaman naman niyang natigilan nito nang makitang umiiyak na siya. Nang lumuwag ang hawak nito ay tinulak niya ito palayo sa kanya. Tinignan niya ito na nakatingin sa kanya. Walang ano-ano'y umalis siya sa harapan nito at tumakbo. Palayo sa lugar na iyon. Palayo sa lalaking yun. Hindi na niya nais magtagal sa lupain ito kung ganoon naman pala ang magiging trato nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganoon ito makitrato sa kanya. Unang pagkikita pa lang naman nila, pero naging marahas at loko na ito. Hapo niya ang dibdib at huminto sa isang coconut tree. Hingal na hingal siya at napaupo siya bago napasandal sa coconut tree. Lumandas ang luha sa kanyang muka. Napatingin siya sa karagatan habang iniisip ang nangyari. Hindi pa siya kailanman naloko ng ganoon. Wala rin naman siyang ginagawa para bastusin ang lalaking yun. Kailangan na niyang makaalis sa lalong madaling panahon dito. Ngunit paano niya gagawin kung wala siyang perang pambayad sa bangka para makapunta sa bantayan? Agad na nalumo siya habang hindi alam ang gagawin kung paano makakahanap ng pera. Lalo't wala siyang kilala rito maski isa. Si Manang Marina lang ang naging mabait sa kanya. Ngunit hindi rin niya gustong manghiram ng pera sa matanda dahil alam niyang kailangan din ito niyon. Hi sir, come in. Napalingon siya sa nagsalita. Nakita niya ang isang babaeng nakatube habang kita ang pusod. Naka-white short ito na napakaikli. Habang may suot na kwintas na gawa sa shell at may anklet sa isang paa. Maayos din ang pagkakalagay ng makeup sa mukha nito. Maaari nang makaakit ng lalaki. Napapuna siya ng luha at tinignan ang ginagawa ng babae. Nakita niyang inabutan ng customer na foreigner ang babae ng libo. Nang pumasok na ang foreigner sa loob, ay nilabas ng babae lahat ng perang naipon nito. At tanghali pa lang ay tila tiba-tiba na ang babae sa dami ng tip na nakuha nito sa customer. Pag ganon-ganon lang ang babae, pero malaki na ang nahamig nitong pera. Napatingin ito sa kanya, kaya nagulat siya at agad na umiwas ng tingin. Umiling siya dahil kung ano-ano ang pumasok sa kokote niya para maisip kung saan na siya makakakuha ng pera. Never in her innocent imagination, napapatol siya sa ganoong trabaho. Hi, bago ka lang rito? Nagulat siya nang lapitan siya nito. Dahan-dahan siyang napatayo bago tumingin dito. Oo, pero aalis din agad ako rito. Ngumiti ito sa kanya. Tingin ko, wala kang pera. Para siyang masasamid sa sinabi nito. Ganoon ba siya kamukhang walang pera para mahulaan ito ang dinadanas niyang suliranin? Bakit mo nasabi? Hinampas-hampas nito ang hawak na pera sa kamay nito na tila ba tinatakam siya. Kanina pa kita napansin na nakatingin sa akin habang binibigyan ako ng pera ng foreigner. Kung gusto mo ay madali ka lang magkakapera, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Lalo itong ngumiti. Gayahin mo ang ginagawa ko. Tiyak nakikita ka ng malaki. Pagtatawag lang ba ng customer ang gagawin? Tumango ito. Oo, makarami ka lang na mapapapasok na customer sa bar, ay tiyak na tiba-tiba ka. Napaisip naman siya at nakita naman niya ang ginagawa ng babae. Walang masama sa ginawa nito. Paano ba? Dahil sa sinabi niya ay ngumisi ito sa tuwa. Tara, kailangan magpalit ka muna ng damit. Napatingin ito sa suot niya at natigilan. Wait, kaano-ano mo si Sir Dustin? Napayuko naman siya para tignan ang damit. Doon nga si Dustin na manyak ang damit na suot niya. Hindi niya alam kung bakit big deal sa mga tao ang suot niya. Na kapag may nakakakita ay nagugulantang. Hindi ko siya kilala. Pinahiram lang sa akin ito ng isang matanda. Nakahinga naman ito ng maluwag. Akala ko ay girlfriend ka niya. Kapag nagkataon ay hindi kita pwedeng ipasok. Napakunot noon naman siya. Bakit hindi? Ganon ba ka-big deal ang malamang girlfriend ng sir niyo? Dadagdagan sana niya ng Sir Manyak, pero mabutit hindi niya naibulalas yun. Hindi mo ba alam na kapag ikaw ang naging girlfriend niya,
ay parang nanalo ka na sa loto. At very possessive si Sir sa bagay na pagmamay-ari niya, gaya ng islang ito. Mahigpit siyang mamalakad, pero maluwag siya sa mga empleyado. Pero once nalabagin ang gusto niya, tiyak na magkakagulo. Naguluhan naman siya. Bakit naman magkakagulo kung lalabagin siya? Para naman siyang hari kung makatrato sa sarili niya. Nabigla siya ng haklitin ng babae ang braso niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, dahil kapag may nakarinig sa'yo ay tiyak na patay ka. Kung hindi ka nga girlfriend ni Sir, bakit suot-suot mo ang signature shirt niya? Napahinga naman siya ng malalim. Pinahiram lang ni Manang Marina ito dahil nawala ang lahat ng gamit ko mula nang tumalon ako sa barko. Pero alam ko na hindi nagpapahiram si Sir Dustin ng gamit kung walang approval niya. Kung ganoon ay, alam na niya ang sasabihin ng babae kaya uunahan na niya ito. Ang maling sa lalaking manyak na iyon ay kanyang kinikilabutan. Hindi niya nga ako girlfriend. At lalong wala akong ugnayan sa kanya. Hindi ko siya kilala at bagong salta lang ako rito na nangangailangan ng pera para makaalis sa islang to. Natahimik naman ito sandali at pagkaraan ay tumanguna. Okay, naniniwala na ako. Sumunod ka para makarami ka. Nauna na itong tumalikod at naglakad kaya sumunod siya. Huminga siya ng malalim para punuin ang dibdib ng hangin dahil sasabak siya sa trabaho na never niyang na-experience. Hindi lingid sa iba na may kaya sa buhay si Karen. Kaya naman ay hindi pa niya na-experience ang magtrabaho, lalo't pinagbawalan na siya ng papa niya. Magtatrabaho pa daw siya kung mag-aasawa din naman siya. Useless lang daw ang magtrabaho kung mayaman naman ang mapapangasawa niya. Sa hinaga pa hindi niya pinangarap na maging palamuni ng isang lalaki. Gustong-gusto niyang magtrabaho, lalo't tapos naman siya ng graphic design. Heto, suotin mo to. Suit yourself and I'll give you 10 minutes to prepare. Hindi na siya nakahuma ng agarang ibinigay nito ang damit na susuotin niya. Bago nito sinara ang kurtina ng fitting room. Tinaas niya ang isusuot at halos manlamig siya dahil sa kapirasong puting damit na kagaya ng sa babae, nakita ang pusod at dibdib. At ang short ay tila kita na ang pambaba niya sa kaiklian. Merong binigay na black stockings na butas-butas. Tapos ang mga accessories ay gaya ng suot nito. Hindi niya alam kung paano isusuot iyon. Gayong lumaki siya na proper attire at very conservative na mga damit ang kadalasang sinusuot niya. Huminga siya ng malalim dahil wala na rin naman siyang magagawa. Kung gusto niyang makaalis agad dito, ay gagawin niya ang lahat. Hindi siya makakatagal sa alam niyang lugar na pamumunuan ng isang manyak na kagaya ni Dustin. Hinubad niya ang suot na damit at pinalit ang binigay ng babae na nakilala niya na si She. Nang tignan niya ang sarili, ay siya na ang nahiya sa suot niya. Hindi niya alam kung paano tatakpan ang katawan. Oh, ready ka na pala! Nabigla siya nang biglang bumukas ang curtain at nakita ni siya ang ayos niya at napatango ito bago napangiti. Wala na bang mas mahaba rito? Talaga bang kailangan na ganito? Sumusunod na siya rito sa paglalakad habang pilit tinatago ang kanyang tiyan. Slim naman siya at may kurba ang baywang na may size na 23. At kung walang stockings, ay makikita ang makinis, maputi at mahaba niyang mga binti na kaiinggitan ng ibang babae. Ganyan talaga ang kailangan para makahakot ng customer. Huwag ka nang mailang dahil pera din ang kapalit. Hindi naman na siya nakapagsalita dahil tama ito. Kailangan niya ito para agad na makaalis na. Baka mag-alala na ang kanyang ina, oras na hindi nito mabalitaan sa kapatid ng manang Jolly niya ang hindi niya pagdating doon. Naiilang na tumayo siya sa harapan ng entrance habang pinagtitinginan siya. May pinahawak sa kanya si She na isang karatula. Come to me, ang nakalagay. Kaya halos lumubog siya sa lupa dahil doon. Kailangan pa ba nito? Inayos nito ang pagkakahawak niya sa karatula dahil halos itago na lang niya iyon upang hindi na makita. Oo, para malaman nila na nanghihikayat ka. Ayusin mo at maging friendly ka sa customer para magka-tip ka. Pero, aapila pa sana siya nang tapikin lang ni siyang balikat niya at iniwan na siya. Para siyang nanlalamig nang may maaninag na siyang palapit na foreigner sa kanya. Hi Miss Beautiful, can I come in? Bakit parang nakakaloko sa pandinig niya ang sinabi nito? Pero naalala niya ang sinabi ni She na kailangan maging friendly para magka-tip siya. Kaya kahit napipilitan ay ngumiti siya sa foreigner at tumikim. Yes sir, please come in. Ngumiti ito at hinawakan siya sa balikat, kaya napatingin siya sa kamay nito. Para siyang kinikilabutan,
lalo't kung makahawak ito ay parang kakaiba. I like your smile. May I know your name? I'm Karen. Oh, Karen, it suits to you, Miss Beautiful. Pilit na ngumiti siya kahit na para na siyang binubudburan ng asin. Dahil bukod sa naiilang siya sa suot, ay naaalibadbaran din siya sa paghawak ng lalaki. Thanks. Here, just accept my tip for your friendly service. Hindi siya makapaniwala at napatingin sa perang kinuha ng foreigner sa wallet nito at ibinigay sa kanya. 2,000 agad ang binigay nito na kinatuwa niya. Wow, thank you sir. Thank you so much. Ngumiti lang ang foreigner at tinapik ang balikat niya. Umalis na ito sa tabi niya para pumasok sa loob. Hindi niya mapigilan na mapangiti habang nakatingin sa pera. Hi Cass! Bati ni Levi. Hindi nagsalita si Dustin na pinaglalaroan lang ang dart na hawak niya habang nakatingin sa dartboard. May ngisi sa labi habang naaalala ang malatigreng mukha ni Karen. Oh, I smell something fishy to your smirk, Cass. Wait, nasaan nga pala ang babaeng nagsusuot ng property shirt mo? Nasa bahay ni Manang Marina. Sapul-sapul ang bilog ang dart. Lalo siyang napangisi dahil nai-imagine niya ang malatigreng mukha ng dalaga. Nang patamaan niya ang pulang bilog. Bakit nandoon? Hindi ba sa kwarto mo siya pinatulog? Sumandal siya sa billiard table at kinuha ang alak na kaninang iniinom. Kinuwento niya sa pinsan niya ang ginawa niya sa dalaga. What? You're so unbelievable. Napailing ito na natawa dahil sa kinuwento niya na tinawag siya ng dalaga na loko. Hindi naman niya nais gawin ang bagay na yon. Ngunit dahil iyon ang paulit-ulit na tinatawag sa kanya ng babae, kaya pinanindigan na niya. And he likes it. Para bang nais niyang dalhin ang babae sa kama. It's not my fault. Tinatawag niya akong loko at alam mo na ang ginagawa ko ang gusto ko. Tinapik ni Levi ang balikat ng pinsan. Kung hindi niya kilala ang pinsan, ay aakalain niyang meron itong pagtatangi sa babae. Pero kilala niya ang pinsan na hindi nababakante at tila ang babae ang next target nito. Cass, just easy to that girl. Mukha pa naman siyang inosente. Tiningnan naman ni Dustin ang pinsan at nginisian ito. Well, it's not easy anymore. She look wild in bed. You know what I mean? Hindi man sabihin, ngunit hindi talaga gusto ni Levi ang tumatakbo sa utak ng pinsan. Sa likod ng eye patch nito ay nakatago ang tunay na kulay ng mata nito at hindi niya iyon nais makita dahil baka matroma siya. Hey bro! Napalingon ang dalawa sa dumating, sina Bricks at Lupi, kabarkada nilang pareho. May akbay ang mga ito na babae na tila pinulot lang sa kung saan. Bar again? Si Levi na hindi sinusubok gawin ang ginagawa ng mga kaibigan. Kilalang good boy at walang bisyo ang binata na kinaibahan naman ni Dustin. Na bukod sa bad boy ay may bisyo ito na imbes na ikadismaya ng mga babae sa isla ay kinahangaan pa ng mga ito. The good boy again. Damn Levi, kaysa suwayin mo kami ay bakit hindi mo itry? At napapitik pa ng daliri si Bricks nang may maalala. May magandang dilag na nagtatrabaho sa Casa Burgos. Hindi kayo maniniwala kung sino ang tinutukoy ko. Who is it? Si Dusty na tila may hinala na base pa lang sa ngisi ni Bricks sa kanya. The beautiful angel, yung nag-iisang nagsuot ng signature shirt mo. Dahil sa sinabi nito, ay may biglang dumaang dilim sa mata ni Dustin, ngunit ngumisi ito. Tingin ko, kailangang makita ng mga mata ko yun. Oh boy! Si Lupi na ngumisi na rin. Napapagod man sa pagtayo si Karen habang hawak ang karatula, ay masaya siya dahil marami na siyang pera sa isang araw lang. Tila masisiyahan siyang magtrabaho rito, pero naalala niya na aalis nga pala siya agad kapag nakakuha ng sapat na pera pambayad sa bangka. Can I come in? Lumingon siya sa nagsalita habang nakangiti. Of course, sir. Nabiti nang sasabihin niya ng bumungad ang loko na lalaki kasama ang mga kaibigan nito, na ang dalawa ay nakangisi habang ang isa ay kaswal lang ang tingin. Anong ino-offer mo? Parang umakyat ang dugo sa ulo niya at namuo iyon na naging sanhi ng inis na nararamdaman niya sa manyak na lalaki. Tinalikuran niya ang mga ito at ngumiti sa foreigner na parating. Hi sir, welcome to… Ano ba? Nabigla siya ng malakas na hilain nito ang braso niya, dahilan para mapaharap siya muli sa loko na lalaki. Bitawan mo ako! Ako ang nauna sa'yo, pero tinatalikuran mo lang ako. Nagpapalag siya ngunit tila bato ang kamay nitong nakahawak ng mahigpit sa braso niya. Hindi ako nag-aalok sa loko. Bitawan mo ako kundi kakasuhan kita.
Mas lalong kumulo ang dugo niya nang tumawa ito. Kotang-kota na ang lalaki sa kanya ngayong araw at hindi niya matik na buong araw yata ay sisirain nito ang araw niya. What a strong woman! Nagpupumigla siya rito pero nabitawan niya ang karatula nang magulat siya nang hatakan siya nito palapit rito at halos masubsob siya sa dibdib nito sa lakas ng hatak nito. Sorry man, this girl is mine today. Dahil sa sinabi nito ay tangkang lalayo siya rito nang kumulo ang isang braso nito palibot sa bewang niya kaya hindi siya makakilos. Tinignan niya ito ng masama ngunit ngumisi lamang ang lalaki. Ngising tila may malaswang binabalak sa kanya.